again, September 28th, special episode 3641, 3642, and 3643. Gagamit tayo ng situation oral love deck dito. This is a love deck. No, it's all about situations. So, yung pagmamahal naman kasi hindi lang sa relasyon. Pagmamahal ng anak sa magulang, pagmamahal ng magulang sa anak, sa trabaho, sa pamilya, sa kaibigan, sa relatives mo, at sa mga hayop. Hindi ko alam kung kasama pa yung mga asal hayop. Okay. So, kukuha tayo dito ng tatlo. Kung ano man yan siguro yung mga ano nila, yung mga emosyonal na gusto-gusto etyos, di ba? Okay, una, sabi nila, ay, death! Ba't ganon? The relationship is over, no second chances grow and transform. What's dead is dead. Nako, saklap naman nito. Pangalawa, talking. Uy, madaldal. Interested, awaiting messages, text calls, emails, and talking more. Haba, iba ang dating. Third, the golden mirror. Ayun. Narcissist, love-bombing, self-absorbed, and one-sided. Ngayon lumabas yung katotohanan. This is the intention of everything, di ba? Kasi sa special episode, no, ngayon sinasabi niya, posible na nagbabalat kayo lang ito or nagpapanggap or playing safe na tipo ng tao. Na sinasabi niya na wala ng pagkakataon, wala ng pag-asa, move on, kung tapos na. Sa natural na pamamaraan, totoo ito. Kasi may mga bagay or may mga tao na ayaw na nila. Ayaw na nila ng mga susunod pa na chapter or bago pang ano. Pero meron naman kasi situation na kaya pang isalba kapag may isa or pareho kayong marunong humingi ng tawad sa bawat isa. Naghihintay lang siya ng tamang panahon at pagkakataon na siguro tumitiempo, 'di ba? Naghahanap ng tamang timing para kausapin ka via text, via call, via email, para pag-usapan ang lahat. Yung iba kasi mas prefer nila per in person. Kaso nga lang, yung iba LDR, yung iba naman, 'di ba? Aside from LDR, yung iba talaga is out of reach. Kasi, 'di ba ngayon, tapos nagdesisyon siya na ano lang muna daw, sarili lang daw muna niya papahalagahan niya, mamahalin niya, one-sided. Pero yung hindi alam ng isa, kasi usually sa isang relation, yung isa nag-a-assume na hahabulin ka, magkakandara pa, maglulupasay ka, magmamakaawa, di ba? Makaka-relate yung nakaka-experience ng ganun. Di ba? Yung sasabihin mo na napakatanga mo, pero dahil sa pag-ibig, nagpapakatanga ka palalo. Ito yung punto na inaasahan mo na magiging maganda pa ang kahihinatnan at may pag-asa pa na maisalba ang relationship. Pero siguro, mas maganda dito kasi, hayaan mo muna, para siyang parang pagkain, hayaan mo munang lumamig ang panahon at pagkakataon. Bigyan mo ng space ang bawat isa. Kahit sinong may kasalanan, bigyan nyo ng space para ma-realize mo yung emptiness. Kasi minsan kapag masyado kang isolated or masyado kang porsigido na ayusin ang isang relasyon, mas lumalala pa ito. So mas maganda na pahalagahan mo muna sarili mo, alagaan mo sarili mo, i-focus mo muna, i-divert mo muna sa sarili mo ang buhay mo. Kasi masyado ka ng nakukulong sa punto na siya ang mundo mo at napapabayaan mo ang sarili mo. Merong iba dyan na sa sobrang pagmamahal nila, sa mahal nila mismo, kahit ari-arian, no, naisusugal nila dahil sobra nilang mahal. Hindi mo masisisi ang mga taong ganyan. Kasi wagas yung pag-ibig nila. Yun nga lang, sa maling tao.
So kung darating man siguro yung panahon, ito yung sasabihin niya. Kapag ako nagdesisyon na tapos na talaga tayo. Wala nang pangalawang pagkakataon, wala nang balikan. Kailangan na nating mag-grow, kailangan na natin mag-transform. What is dead is dead. So, kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mong marinig yan galing sa bibig ng mahal mo, iwasan mo na lagi ka lang take ng take. Kasi ang isang relasyon is it's always a give and take relationship. Okay? So let's proceed sa English episode. Sa lahat ng gustong magpa-reading, magpa-love ritual, magpa-comeback ritual, magpa-healing, ngayong araw na ito kasi simula mamayang hating gabi, dalawa na yung moon natin and that will be good up until the 25th. Kung gusto nyong i-activate natin yung aura ng blessings ng finances ninyo and tanggalin yung mga kamalasan sa buhay ninyo, let's do it today. No, mag-decide na kayo kasi minsan lang ito. Ay, maraming salamat po.